Hello! Kumusta naman kayo guys? Sana okay kayo. Ako okay naman ako. So, bigla ang vlog lang to. Actually, napa-vlog lang ako kasi kausap ko si Papa Jackson kanina. Sabi niya, ba't di ka nagpa-vlog? Life update sa'yo. Sabi ko, iba-vlog ko pa ba to? Siyempre, gusto nila maka-update ng mga nangyayari sa buhay mo. Ganyan sabi ko, sige na, mag-vlog na ako. Parang nawawala na siguro ako ng drive mag-vlog. Tsaka iniisip ko baka hindi na dapat i-vlog yung mga gantong pangyayari sa buhay ko. Pero since eto na nga, naka-video na tayo ngayon. So, andito ako ngayon sa hospital, sa National Kidney Hospital. Ito yung first time kong dumalaw sa lolo ko kasi nga, medyo mahigpit sila dito. And hindi ka agad-agad pa rin dumalaw. Pero bukas kasi lalabas na yung lolo ko. So, kwento ko lang kung ano nangyari. Nandun namin yung lolo ko sa Batangas kasi nga nakaramdam siya ng parang pananakit sa pag-ihi and nilalagnat na siya. So, book na kami sa hospital. Shout out pala sa friend ko kay Paul dahil siya yung tumulong tsaka yung mama niya na si Paul Antonio para makahanap kami ng doktor na nephro dito sa since kidney nga yung problema kasi may infection sa ihi tapos nilalagnat. Pero lumabas na okay naman na natapos na yung infection niya kasi nag-antibiotic na siya. So, okay na yung, clear na yun yung sa kidney part niya and yung sa ihi, infection lang. Tapos, natuklasan din na medyo yung prostate niya ay lumalaki at karaniwang sakit ng mga matatanda. And then, yung pinaka-crucial sa lahat, syempre, i-overall check-up yan, diba? So, nalaman na dun sa CT scan is meron siyang aneurysm. Abdominal aortic aneurysm. So, good thing na nalaman namin agad kasi pag na-rupture siya na wala kang kamalay-malay, wala. Ang chances of winning ay wala. Na-rupture siya, wala na. Tapos na lahat. So, good thing na nalaman namin siya na meron siyang aneurysm, yung ugat na lumubo. So, yun yung nakita sa CT scan. And karaniwan din doon nagiging sakit yun ng mga matatanda. So, I suggest din, ito para lang prevention din, di ba? Prevention is better than cure. Sa mga lolo't lola ninyo, pa-check up nyo rin sila once in a while, pa-CT scan, para malaman din kung ano yung mga nangyayari sa loob ng tiyan nila. So, okay talaga yung nag-check up ka lagi. Sinabi na, for operation, medyo mahal yung operation. Na-quote ako ng 1 million. Kasi, parang nasa 700,000 yung gagamiting machine. Yung endovascular, yun yung sa singit, dinadaan. Tapos yung doctor's fee and everything sa 300, so 1 million siya. So, syempre, hindi natin siya kaya. Ano yung mapabuntong hininga ka na lang na so, ganun. So, as much as possible, gusto ko maging positive. Syempre, mahirap ma-stress eh. Dahil pag sobrang nagpanik at na-stress ka, baka ako naman yung bumigay. Yung pinag-uusapan namin ngayon dito sa hospital na charity na lang ba? Kung sa charity, hindi na siya dito sa singit, dito na siya hihiwaan, which is yun yung kinakatakot ko. Kasi parang feeling ko, masyado na siya matanda. 86, 87 na lolo ko. Para hiwaan pa dito. And mas malaki, mas matagal ang healing process. Hindi kagaya ng dito sa singit, mas maliit. Yun nga lang, kailangan magbayad ng cash kasi hindi siya madadaan sa charity. Kasi third party company siya eh. Kumbaga, outsource siya sa hospital. Yung gagawin na, yung machine na yun, dadalhin pa dito, yun yung gagamitin. So, kailangan yung bayaran doon sa may-ari. And isang company lang daw ang meron dito sa buong Pilipinas. So, ewan ko kung totoo. Yun lang yung mga nasabi sa akin. So, sabi ko, sige, pag-iisipan po namin at pag-uusapan namin ng family kung dito ba sa singit or dito siya hihiwaan. So, abangan natin ang susunod na kabanata. Pero si Papa naman, strong naman to eh. Siya pa nga nagsabi na gagayatin na doon yung gagayatin na ang aking tiyan. Ayan, gising na siya. Kakatapos lang sa pagtulog. Ayan o. Gising na siya, nanonood ng TV. So, bukas, uuwi na siya kasi tapos na yung antibiotic niya last day na. Habang nasa bahay siya, or pag-iisipan namin kung ano yung pwedeng gawin. At kung dito pa rin ba sa hospital na to, or magpapa-second opinion kami sa iba, or what, pag-uusapan pa namin lahat. Pero, ASAP daw siya as much as possible, as soon as possible, kasi nga delikado siya dahil aneurysm po siya. Anytime, pwede siyang mag-rupture. Pa-deliver tayo. Ang dami pa, di ba? Na yung pagkain. Oh. Kain na. Okay, so dito naman tayo ngayon sa work. Nakaidlip na ako sa bahay ng konti kasi sobrang pagod na pagod talaga ako dahil after hospital, sinamahan ko pa si mami magpa-check up. Kinuha yung mga laboratory kasi nga after 2 days, meron naman siyang cataract na dito nagdalag na ako. Meron siyang operasyon sa mata naman, sa catarata.
So, ayun lang, yun lang mga update sa buhay ko. Work na naman tayo ngayon because it's Friday. Pupuyat tayo mamaya. Sana kaya ko pa kasi nag-drive ako kahapon. Tapos, ang dami ko inasikaso the whole day kanina. Pero, ayun nga, medyo nag-worry lang ako ngayon. Hindi ako mapakali kasi kanina, ang sabi, bigla daw sumakit yun siya ni Papa dito sa gitna. Parang isa siya sa sign. Kapag sumakit yung gitnang tiyan mo, parang sign yun na, alam mo yung parang anytime pwede siyang pumutok. Nag-aantay pa kami ng schedule ng operation kasi hindi naman siya agad-agad. So parang hindi ko tuloy alam ngayon yung decision ko kung ililipat ko na ba ng hospital, kung dalhin ko na ba sa PGH, Heart Center para mapabilis, or maghihintay pa ba ako dito sa National Kidney Hospital. Hindi ko talaga alam. As a granddaughter, I think nagawa ko naman ang best ko sa lahat ng lolo't lola ko and sa family ko na I'm doing my best naman para sa kanila every time na may mangyayaring ganito. Pag tumanda talaga tayo, no? Parang ang dami na natin magiging sakit, ang dami na pwede mangyari sa atin. So, parang natatakot din ako for myself. So, ayun lang. Sorry kung medyo nega ang vlog natin ngayon, pero ayan, take care of yourself. Hi guys! So, andito na kami ngayon sa Philippine Heart Center and the moment we've been waiting for is now happening. I-admit na siya for operation ng aneurysm. And medyo nagdadalawang isip si Papa. So sabi ko, ayoko mag-decide for him. Gusto ko siya mag-decide. So kung ayaw niya, ilalabas ko siya ng hospital. Pero kausapin muna niya yung mga doctor. Kasi parang gusto niyang hayaan na lang. Kasi matanda na daw siya. No need na daw for operation. So gusto ko namang igalang yung kanyang decision. So kung ano man na mangyayari ngayon, hindi pa naman ngayon yung operation mismo sa isang araw pa. Kaya may time pa siya para makapag-decide talaga. Ayan na siya. Ililipat na siya sa room. Hi! Hello! So, update. Andito na po ako ngayon sa bahay. And, kahapon, natapos na po ang operation ng lolo ko. Na-discuss ko naman sa inyo yung pagkakaroon niya ng aneurysm. So, actually, siya na yung pinadecide ko. Kasi nung papalapit na yung operation, may mga nagsasabi na wag ko na daw ituloy yung operation. May mga nagsasabi din kay Papa na tanggapin na lang kasi matanda na. Yung ganon. So, parang sinasabi pa nila na baka makasama pa lalo kasi senior na. So, ayokong ako yung mag-decide kasi hindi naman ako yung may katawan and baka ako pa yung masisi. So, bago yung operation, tinanong ko naman si Papa, sabi ko sa kanya, Pa, ikaw yung mag-decide. Pero pinaliwanag ko sa kanya lahat. Ito yung mangyayari kapag inoperahan ka and ito rin yung mangyayari kapag hindi ka na-operahan. Pag hindi ka na-operahan, anytime, pwede siyang pumutok na lang, which is tatanggapin mo na lang. Pero pag na-operahan ka, risky pa rin naman, pero may chance din na makasurvive kasi syempre, ang gagawin sa'yo is maliit lang naman na hiwa. Yun nga yung endovascular surgery na dito lang sa singit. Kasi nga, lumipat na kami ng hospital from NKTI to Heart Center. Refer kami ng friend ko na si Almira dun sa nag-opera din sa tatay niya na nakabase sa Heart Center. Kaya lumipat kami ng Heart Center. So, dun kasi sa Heart Center, may doktor siya, yung papa niya na nakausap namin na pumayag na endovascular tapos naka-GL, which is guarantee letter. Yun po yung from the government na tulong. Doon kasi sa NKTI, yung mga doctors doon, hindi sila pumapayag ng GL. Kaya kami nalipat noon sa charity. And nung nasa charity naman, hindi sure kung pagbibigyan yung request namin na endovascular sa singit. So, sana gets niyo yun. So, ngayon na nasa Heart Center na kami. Mabait yung mga doktor. Thank you so much kay Dr. Baluga, Dr. Lester, and sa anesthesiologist, and sa lahat na nagtumulong. So, nagawa na yung operation niya kahapon na sa singit. And pumayag naman si Papa, sabi niya, sige daw. Sabi ko, Pa, mag-pray ka lang. Ayun, naoperahan na siya. Nag-start ng 7 AM. Nagpunta ako ng 6 AM para maabutan ko siya bago siya operahan. Natin ko siya sa operating room. And then after nun, medyo ang tagal. Ang tagal namin naghintay sa labas ng operating room. From 7 AM to 3 PM. Sabi ko, ba't ang tagal? Yung kasabay namin na may inooperahan din sa loob. Tapos na sila lahat. So, ako na lang natira. Sabi ko, ba't ganun? Tapos na lahat. After operahan, diretso sa ICU eh. Sinabihan na sila, diretso po kayo sa ICU. Ako, nung lumabas yung nurse, sabi sa akin, ma'am, kakausapin daw po kayo ni Doc. So, parang kinabahan ako. Bakit hindi sinabing diretso na po kayo sa ICU? So, anong meron? So, alam niyo yun, bago operahan si Papa, mina-mindset ko na yung sarili ko eh na win or lose, tatanggapin ko. Pero pag andun ka pa rin pala talaga, you will not be ready. No one will ever be ready for that. Alam nyo na yun.
So sabi ko, habang hinihintay ko yung doctor na kakausapin daw ako, sabi ko, shucks, kailangan ko lakasan yung loob ko. Tinawagan ko na ngayon ng kapatid ko kasi hindi ko kaya alone dahil ako lang yung family member na nandun eh. So, nag-chat na ako sa GC namin ng family. Tapos sabi ko sa kapatid ko, punta ba kayo dito kasi kakausapin daw ko ni Doc. Agad-agad naman pumunta yung kapatid ko si Elion. So, pagdating doon, lumabas na si Dr. Baluga. Buti na lang. Paglabas si Dr. Baluga, sinabi niya na, okay naman, successful. Sabi ko, shit talaga. Buti na lang. Sinabi mo yung word na okay na, successful. Kasi yun lang hinihintay ko. So, ayun na, naging success naman. Tapos, pinakita niya yung before and after, which is ipapakita ko rin sa inyo. Ito yung before. Yan yung ugat niya, na lumobo. Ito naman yung after na wala na. So, may pinasok sa kanyang stent. Sobrang pasasalamat ko. Talagang todo po yung prayers ko. And salamat din sa lahat ng mga nag-pray for me and for my lolo. Totoo talaga na yung aneurysm is a silent killer. So, para may knowledge din yung iba, siguro may konting ano ko about aneurysm. Kasi yung sa kanya, abdominal aortic aneurysm. So, common doon na nagiging sakit na matatanda and sa mga nagyoyosi dati. Kasi ang lakas magyosi ng lolo ko ng kabataan niya. Inom, yosi, ganyan. So, talagang healthy lifestyle is a must para sa pagtanda mo, hindi kasi singilin din. Pero, ayun nga, 2 types of aneurysm kasi, sinabi ni Doc. Yung isa, nakalimutan ko yung pangalan, pero lalagay ko na lang dito. Yun yung medyo pa-oblong na hindi siya biglang buka, na hindi siya biglang balloon, na which is 3 to 5 centimeters yata na pwedeng operahan. Pero pag maliit pa, medyo okay pa yon at saka mas madali. Pero yung kay Papa kasi na type niya aneurysm is saccular. Yung ibig sabihin parang diretso siya, biglang ganun sa gitna, biglang lobo. So, mas mahirap yon. So, whether ano ang centimeter niya, 2, 3, 4, 5, kailangan pag may ganun, operahan daw agad. So, tinanong ko naman kay Doc, sabi ko, Doc, ano po yung risk na kapag hindi namin tinuloy yung operation? Na mabubuhay po ba si Papa ng 1 year or 2 years? And ang sagot niya, actually wala pang 1 year eh. Sabi ko, shucks, best decision, tamang decision. And nag-pray din kasi ako na bigyan niyo po ako ng tamang decision. At ganoon din po si Papa. So, ayun. So, nakahinga ako ng maluwag and ngayon pa lang ako nakapagpahinga sa bahay. Actually, medyo lalagnatin nga yata ako or sinat. Kasi yung init ng katawan parang sa tulog, stress, kakaisip and everything. One down. Kumbaga, yung pinakamalaking major na problema nababa na. Yun yung health issues niya. And ngayon, nasa ICU siya. Hindi pa siya pwedeng dalawin. Kaya, pag nailipat na siya sa room, dadalawin naman namin siya today. Magiging next problem ko na lang is yung 1M. Kasi 1.5 na yung quote ngayon eh. Nakagawa na tayo ng paraan para sa 400,000. So yung the rest na lang ang kailangan intindihin. So mahal po talaga siya pag may aneurysm. Pero ang good thing is nalaman nyo kaagad. Maganda rin talaga na nagpapa-check up ka para malalaman mo kung ano nangyayari sa katawan mo. Kaysa mabibigla ka na lang. So ako hindi ko na iniisip ngayon yung yung makakahanap ba ako ng pambayad, magagawa ko ba ng paraan. Hindi ko na siya, syempre kailangan siya, pero hindi nandun yung goal ko eh. Ang goal ko talaga makaligtas si Papa. Yun yung number 1 talaga. So ayun, I am blessed na dinugtungan pa yung buhay ng aking lolo. Imagine, ang lakas nilang dalawang mag-asawa. Si Mama, 2 operations, sa kanan tsaka sa kaliwang hita. Si Papa naman ngayon, ito sa aneurysm. Kaya sabi ko, napakaswerte. So, thank you talaga. Yun ang pinagpapasalamat ko talaga ngayon. Thank you so much. Yan ang aking life update and I hope nagkaroon din kayo ng knowledge about this. Kasi ang alam ko dati pag may aneurysm, bigla na lang siya mag-rupture eh. So, bago ma-rupture, maganda yung alam nyo na agad and maipagamot nyo na. Pero syempre, case to case din yan. Diba, itanong nyo pa rin sa doktor nyo kung ano yung uubra. Ano na nasa labas ako ng operating room habang naghihintay, na feel ko na, sabi ko, ang lakas ko pala talaga. No? Though, ang sakit na ng dibdib ko tsaka ng utak ko, pero yung kaba na, tatanggapin ko ba, ano bang mangyayari, ito na ba yun? Ang hirap pala talaga, no? Pero sabi ko, ang tatag ko rin pala talaga, no? Ang tibay ko, in fairness. Kaya, ayun. Thank you for watching this video. Don't forget to like and subscribe. Contact person sa inyo. Ako po kasi. Bro. Masyadong masyadong pabuhay sa